Magandang araw! Ako si Ma'am Ann, ang magbibigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa paghubog ng tamang asal. Dahil espesyal ka, espesyal ang kaalaman sa ESP, dito sa DepEd TV! Ang ating matututuhan ngayon ay kung paano natin mapasasaya ang ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kakayahan at talento. Excited na ba kayo? Halina't sabay-sabay tayong matuto. Ihanda na ang isipan para sa bagong kaalaman at ang puso sa ngalan ng kabutihan. Pero teka, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais ko munang balikan ang ating pinag-aralan noong nakaraan tungkol sa kakayahan ko, pagyayamanin ko. Naaalala niyo pa ba si Juan? Ang batang talentado na tumula noong nakaraan. Sige nga, pangalanan natin ang mga talento na ipinakita ni Juan. Anong talento ang ipinapakita ni Juan? Kung ang inyong sagot ay pagsasayaw, tama! Ano namang talento ang ipinapakita ni Juan dito? Kung ang inyong sagot ay pagguhit, magaling! Dito, anong talento ang ipinapakita ni Juan? Kung ang inyong sagot ay kumakanta, mahusay! Ano namang talento ang ipinapakita ni Juan ngayon? Kung ang inyong sagot ay naglalaro, tama! Ano namang talento ang ipinapakita ngayon ni Juan? Kung ang inyong sagot ay tumutula, palakpakan ninyo ang inyong sarili ng 3 beses. Yehey! Napakarami talagang talento at kakayahan ang pwede nating piliin na babagay sa ating interes. Ang pagbibigay ng panahon para paghusayan ang ating mga talento ay makatutulong para tayo ay maging magaling. Basta't laging tandaan na kung gusto nating maging mahusay, kailangan ay mag-ensayo ng madalas. Mga bata, may tanong ako sa inyo. Dito sa Sagot Mo, Ihugis Mo. May sitwasyon akong ibibigay at kung ito ay ginagawa ninyo, ihugis na parang puso ang inyong mga kamay, kagaya nito. Kung ito naman ay hindi ninyo ginagawa dahil alam nyo na mali, ihugis ng pabilog ang inyong mga kamay, katulad nito. Handa na? Makinig ng mabuti at pag-isipan ang aking mga tanong para makasagot kayo ng tama. Unang tanong, ipinapakita nyo ba sa inyong mga kaibigan ang inyong kakayahan sa pagguhit? Susunod, ginagamit nyo ba ang inyong talino para lamangan ang inyong kapwa? Ikatlong tanong, pinaghuhusayan nyo ba ang inyong talento para pamarisan kayo ng mga batang kagaya ninyo? Ika-4, ginagamit nyo ba ang inyong kakayahan para iparamdam ang pagmamahal sa kapwa? O, game na po ba tayo? Sabay-sabay nating sagutan ang mga katanungan. Ipinapakita nyo ba sa inyong mga kaibigan ang inyong kakayahan sa pagguhit? Kung inihugis ninyo ng papuso ang inyong mga kamay, tama!
Susunod, ginagamit nyo ba ang inyong talino para lamangan ang inyong kapwa? Kung inihugis nyo naman ng pabilog ang inyong mga kamay, kagaya nito, magaling! Pinaghuhusayan nyo ba ang inyong talento para pamarisan kayo ng mga batang kagaya ninyo? Kung inihugis ninyo ng papuso ang inyong mga kamay, tama yan! Ginagamit nyo ba ang inyong kakayahan para iparamdam ang pagmamahal sa kapwa? Kung ang sagot ninyo ay puso, tama! Sana'y nasihan kayo't may natutuhan sa ating sagot mo, ihugis mo! Simulan na natin ang ating aralin, mga bata. Makinig pong mabuti para matuto. Ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa kakayahan at talento ay gamitin, kapwa at sarili ay pasayahin. Alam niyo ba, mga bata, na ang kakayahan at talento natin ay maaaring makapagpasaya ng ibang tao? May ipapakilala ako sa inyo ng mga talentadong bata na mahilig ibahagi ang kanilang mga kakayahan at talento sa kanilang kapwa para makatulong at makapagpasaya. Ito si Kakay. Si Kakay ay isang batang magaling sa pagguhit. Palagi niyang tinuturuan ang kanyang mga kaibigan na nahihirapan sa pagguhit. Ito naman ay si Sarah. Si Sarah ay mahusay kumanta at kapag nagkasama-sama ang kanilang mga kamag-anak, asahan mong hawak na niya ang mikropono para kumanta. Kaya naman masayang-masaya ang mga tao sa pakikinig ng maganda niyang boses. Narito din pala si Mina, ang batang mahilig magpinta. Ang mga ipinipinta ni Mina ay ipinapakita niya sa kanyang mga kaibigan. At alam nyo ba, lahat ng tao na tumitingin sa kanyang ipininta ay napapangiti. Minsan nga ay ipininta ni Mina ang kanyang lola. Sino pa kaya ang ating bisita na magpapakita ng kanyang talento? Aba, narito din pala si Juan, ang batang mahilig tumula. Alam niyo ba na si Juan ay mahilig tumula sa harap ng kanyang mga kaibigan? Kaya naman tinuturuan niya ang kanyang mga kaibigan kung papaano tumula ng maganda. Madalas din siyang manalo sa mga patimpalak na kanyang sinasalihan. At ang susunod na ipapakilala ko ngayon sa inyo ay si Mara. Alam niyo ba na si Mara ay mahilig sa iba't ibang asignatura? Kagaya ng Ingles, Filipino, at Matematika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa tuwing ipinapakita niya ang kanyang mga medalya. Hindi lang yon, tinutulungan din niya ang mga kaklase niya na nahihirapan sa mga asignatura na nabanggit ko. Nakakatuwang ibahagi ang kakayahan at talento, di ba? Dahil sa ganitong paraan ay makakatulong tayo sa mga bagay na nahihirapang gawin ng iba upang magtagumpay rin sila. At sa ganitong paraan ay mapapasaya natin ang ating mga magulang, mga kaibigan, at ang mga tao na nakapaligid sa atin. Sino sa mga ipinakilala ko ngayon ang kaparehas ng kakayahan at talento na mayroon ka? Basta't lagi mong tatandaan ang kahalagahan ng pag-eensayo para ikaw ay maging mas mahusay. Pero teka, bakit nga ba kailangan nating ibahagi ang kakayahan at talento sa ibang tao? Alam niyo na ba ang sagot? Sige,
Simulan natin sa unang dahilan. Una, kapag nakikita natin na nahihirapan ang ating kapwa sa mga bagay na di nila kayang gawin at isakatuparan, ay maaari tayong tumulong kung kaya natin para matutuhan nila ito at mas mapabilis ang isang gawain. Ikalawa, mas magiging masaya ang bawat isa kung may pagtutulungan sa isang gawain. Ikatlo, mas magiging mahusay tayo sa ating kakayahan at talento kung palagi natin itong ginagawa. Ilan lamang iyan sa mga dahilan kung bakit nga ba mas maganda na ibahagi ang kakayahan at talento sa ibang tao. Kaya naman simula ngayon, sa tuwing may pagkakataon kayo na ibahagi ang inyong kakayahan at talento sa ibang tao, ay gawin ninyo upang kayo ay makatulong at makapagpasaya. Mga bata, ngayon ay oras na upang ilabas ang lapis at papel. Sundin lamang ang aking panuto para madali niyong masagutan ang bawat bilang. Isulat ang oo kung dapat ninyong gawin ang aking sinasabi dahil ito ay makakabuti. Hindi naman kung hindi dapat. Bibigyan kita ng 5 segundo para gawin ang bawat bilang. Handa ka na ba? Simulan na natin! Unang bilang. Lagi mo bang pinaghuhusayan ang iyong kakayahan upang maging handa sa mga susunod nating aralin? Ikalawang bilang. Nagpipinta ka ba ng marahas na larawan para takutin ang iyong mga kaibigan? Ikatlong bilang. Ipinapakita mo ba ang iyong galing upang magkaroon ng mataas na marka para mapasaya ang iyong mga magulang? Ika-4 na bilang. Lumilikha ka ba ng tula upang buskahin ang iyong mga kaibigan? At para sa ika-5 bilang, ibinabahagi mo ba ang iyong talento sa ibang tao upang makatulong at makapagpasaya? O, game na po ba tayo? Sabay-sabay nating sagutan ang mga katanungan. Sa unang bilang, lagi mo bang pinaghuhusay ang iyong kakayahan upang maging handa sa mga susunod nating aralin? Kung ang iyong sagot ay oo, tama! Sa ika-2 bilang, nagpipinta ka ba ng marahas na larawan para takutin ang iyong mga kaibigan? Kung ang iyong sagot ay hindi, magaling! Sa ika-3 bilang, ipinapakita mo ba ang iyong galing upang magkaroon ng mataas na marka para mapasaya ang iyong mga magulang? Kung ang iyong sagot ay oo, mahusay! Sa ika-4 na bilang, lumilikha ka ba ng tula upang buskahin ang iyong mga kaibigan? Kung ang iyong sagot ay hindi, tumpak! Sa ika-5 bilang, ibinabahagi mo ba ang iyong talento sa ibang tao upang makatulong at makapagpasaya? Kung ang iyong sagot ay oo, tama! Kamusta? Ilang tamang sagot ang nakuha ninyo? Sana ay naka-4 o naka-5 kayo.
Dahil dyan, bigyan natin ang ating mga sarili ng wow, amazing, magaling! Sabay-sabay nga tayo. Wow, amazing, magaling! Masaya ba kayong malaman na kahit bata pa kayo, ay marami kayong maitutulong sa inyong mga magulang at mga kaibigan? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng inyong talento at kakayahan. Sa ganitong paraan ay mas magiging madali ang bawat gawain kung ang bawat isa ay nagtutulungan. Nakatulong ka na, naging masaya ka pa, at naging masaya din ang mga taong natulungan mo. O diba, ang daming magiging masaya kung ibabahagi natin ang ating kakayahan at talento. Mga bata, ating natutuhan ang iba't ibang paraan kung papaano tayo makatutulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating mga kakayahan at talento. Lagi nating tatandaan na kung bibigyan tayo ng pagkakataon na makatulong sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating kakayahan at talento, ay gawin natin upang makapagbigay ng ngiti sa kanilang mga labi at kasiyahan sa kanilang mga puso. Dahil ang mga gawain ay higit na mapapabilis at mas mapagaganda kung ang bawat isa ay nagtutulungan. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang mga gawain sa pahina 8 hanggang 13 ng inyong self-learning module. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating mga pinag-aralan. Muli, ako si Ma'am Ann na nagpapaalala na ang mga aralin sa edukasyon sa pagpapakatao ay makatutulong upang ikaw ay maging isang mabuting bata. Isang mabuting bata na may pagpapahalaga sa sarili, sa Diyos, sa kapwa, at sa komunidad. Laging isagawa ang kagandahang asal dahil espesyal ka, espesyal ang kaalaman sa ESP. Dito lang sa DepEd TV. Hanggang sa muli nating pagkikita,